Wala po ng kung ano man ang nangyayari sa buhay po natin o kahit po sa mundong ito, mabuti po ang Diyos. Sabi nga po ni Pastor Isa amin kanina, na in our time ngayon po natin, tayo lang po yung generation na na-experience po natin yung mga huling araw na pinrapisay po sa Bible. O yung mga lindol po yan, mga gera, mga famine, persecution ng mga Kristiyano. Alam niyo ho ba, maraming namamatay na Kristiyano everyday sa mga bansang katulad po ng kontinente ng Africa, sa India, marami po. Pinupugutan ng ulo, sinusunog, pero sa atin po dito, ang persecution lang po natin dito, salita lang eh. Kaya mga Kristiyano dito, kung minsan po sa Pilipinas, sensitive. Sabihan mo lang na mag-types na nagagalit po sila. Pero wala pong ganyan sa Calvary. Amen. Kaya tayong sumangid dyan. Praise the Lord. Nasa pag-aaral po tayo ng the importance of obedience. Sa akin po pag-aaral po nito, alam niyo ba kung maisip niyo po, what if kung tayo pong lahat ay obedient kay Lord? Magiging maayos pong lahat. Kung obedient ka kay Lord, yung relasyon mo sa asawa mo, sa family mo, sa mga anak mo, maayos po lahat. Relasyon mo sa mga katrabaho mo, maayos po ang lahat. Kapag ikaw ay obedient kay Lord. No? Kasi kapag obedient ka kay Lord, hindi mo na hintayin ng ibang tao obedient din. Kapag obedient ka kay Lord, sabi ng Lord, magpatawad ka. Kung sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Maging obedient ka lang kay Lord. Magiging maayos pong buhay po natin. Sino po ang nag-grow sa mga mensahe po natin? And I hope na patuloy po tayo maging obedient kay Lord. Kasi nakita po natin ngayon, though we are not saved by being obedient, not by works, no, by the grace of God, pero alam na alam mo, ikaw mismo kapatid, kumpiyansa ka, you are confident na ikaw nga ay ligtas dahil meron kang bunga ng pagsunod sa Diyos. Amen. So yung first topic po natin, kung natatandaan nyo pa, obedience is the fruit of true repentance. Ito po yung sinasabi ko, kung talagang ikaw ay nagsisisi, tinanggap mo ang Panginoon, na meron kang pagsunod. Hindi lang, Lord, tinatanggap na kita bilang Panginoon at tagapagligtas, tapos balik ka sa dating buhay. Kasi po yung repentance, ang Greek word dito is metanoia, metinuka, is 180-degree, ang pag-ikot mo. Mula sa kasalanan, 180-degree, papunta po sa Lord. Hindi siya 360. Amen. So, para sa atin po yung obedience, para tayo, it's not, kasi po, tingnan niyo po ito, no? Whether you obey God or maging disobedient ka sa Diyos, ang Diyos mananatiling Diyos. Ang langit mananatiling langit. Tandaan niyo po ito, whenever we obey God, ang benefit po sa atin. Tayo po, hindi tayo nalulugi. Kahit ano pong ipagawa ng Panginoon, para sa atin po yung obedience na ginagawa po natin kay Lord. And then, just last week, ang pinag-usapan po natin, obedience leads us to spiritual growth. Kaya nga po natanong ko kanina, kung nag-grow po tayo. You can never grow, imposibleng mag-grow ka spiritually kapatid kung ikaw ay pasaway. Ang tunay na nag-grow, yung pong obedient lang sa Panginoon. Yung absent po last week, pwede niyo pong i-replay ang ating mga sermon sa Light Shines TV, sa YouTube, or kaya po sa Calvary Temple Philippines sa Facebook naman po. And tonight po, maganda rin po, napakaganda po ng topic din po natin ngayon. Obedience brings divine protection. Pag sinabing divine, godly, no? So, ang protection po, you can protect yourself, kaya lang limited. Somebody can protect you, pero limited. Pero pag sinabing divine protection, protection na nanggagaling sa Diyos. Kahit po sa spiritual, mga demonyo man, o kahit sino, o kahit famine, kahit earthquake, kahit karamdaman, ang protection ay laging nandyan kapag obedient ka kay Lord. Amen. Pwede na po tayo magtapos. Mag-closing prayer tayo na po. Praise God. Psalms 23 po, very familiar verse. Sabi po dito, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me.
Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day na nandito po kami ngayon, pinagpapala mo, binibigyan mo ng kalakasan. Maging po sa mga first-timers, sa mga bisita po namin nandito, we believe, Lord, na hindi po aksidente na nandito sila. Meron ka pong magandang plano. This is a divine appointment for tonight sa kanila po, Panginoon. Patuloy ka pong mangusap sa kanila, Lord. Ipadama mo po. Ipakita mo po kung gaano mo sila kamahal at kung gaano kaganda ang plano mo sa buhay po nila. And Holy Spirit, we allow you. Yes, Holy Spirit, we allow you to move to each and every individual na makikinig ng iyong salita ngayon, Panginoon. Open the eyes, the heart of our understanding, that we may receive your word, O God, and Lord, and we'll keep it in our hearts. Keep your word in our hearts, O God, that we might not sin against you. Salamat po, Panginoon. Dalangin din po namin as we receive and believe your word. I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight, Lord. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Ito pong Psalms 23, napakaganda po niya actually. Kahit ito lang po, pwede na ho tayo dito. No? Pero marami pa hong gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon about His divine protection if we are willing and obedient po sa Kanya. Ang sabi po yan, the Lord is my shepherd. Pag sinabi pong the Lord is my shepherd, kung ang Panginoon ang pastol mo, nakakita na ho ba kayo na ang tupa ang nasusunod at ang shepherd ang sumusunod sa tupa? Wala hong ganon. Laging nasusunod ang shepherd. So kung dito po, dinideclare po natin na the Lord is our shepherd, dapat po in all aspects of our lives, anumang aspeto ng ating buhay, anumang bahagi po ng ating buhay, ang dapat masunod ang Diyos at wala na pong iba. Hindi pwedeng, Lord, ito'y sinusuko ko, pero banda, ito pong konting bisyo kong ito, Lord, wag mo na pakialaman to. Hindi po pwede yun. Wala pong partial na pag-surrender kay Lord. Dapat fully surrendered tayo kay Lord. So para po yung mga benefits na He makes me lie down in green pastures, He leads me beside still waters, ito mga pagpapalang ito ay makamtan po natin. Na binibigyan din po niya ng kapahinga ng ating mga kaluluwa. Ang sabi po dyan, no, at He leads me in paths of righteousness. Laging tama po ang ating mga dinadaanan, tama po ang ating mga desisyon. It is because ina-acknowledge po natin na ang Diyos, na ang ating Panginoon, na ang ating shepherd, siya lang po ang nasusunod sa ating mga buhay. And because of that, na kahit na, sabi nga po ni David dyan, na kahit na lumakad ka po in the valley of shadow of death, ibig sabihin po nito, hindi po ito yung merong mga multo o ano, yung kahit na very dangerous po, kahit na lumakad ka po sa isang daan na puno po ng bomba o nagkakagera po, iingatan ka ng Panginoon. O practically, sa atin po, kung minsan uwi ho tayo naglalakad, may mga aso humahabol. Nasubukan nyo na hubang yung pag hinabol ka ng aso, in Jesus' name ka mo. Nung bata po ako, nasubukan po yan nung nag-aaral pa ako, in Jesus' name ka ako. May kapamulala yung aso. Sabi niya, Kristyano yung pala ini. Kasi po nagtataka siya, Kristyano na ako, mumuli ko, makainom ko. Sabi niya, Kristyano yung pala ini, mamawiyang kanyo. There's power in the name of Jesus. Amen. Kahit saan po, ano man po, no? Nakita po natin, because we obeyed God, yung 2020, marami po sa atin nagka-COVID. Sino po dito ang nagka-COVID, pati yung mga symptoms? Ako po, na-confine, no? Yung pong iba sa amin sa mga pastor, tulad ni Pastor Reyes, nakausap ko siya, Pastor! Hindi pero talaga pong bala ko matay niya naman. Baka sabi ko, kabang maka-hospital ko muna, patang matay ako, Pastor Reyes. Pero buhay po tayo ngayon. Buhay na buhay. Because the Lord of Calvary Temple is our shepherd. Amen. Ano po maganda pa ho dyan, no? Piniprepare pa yung table. Na-discuss po natin to yung sa mga
I am po ng Panginoon. Ibig sabihin po niyan, kahit sa harapan ng iyong kaaway, sa harapan ng demonyo, kahit anong problema ibigay sa iyo ng demonyo, pinagpapala ka pa rin ng Panginoon. Yung table mo, punong-puno pa rin ng pagpapala. Hindi ka nawawalan ng pagkain araw-araw. Sa kabila ng maraming pagsubok, masagana ka pa rin. At ina-anoint ka ng Lord ng oil para protektahan ka. Ina-anoint ka ng oil ng Holy Spirit para protektahan ka sa mga diablo, sa mga demonyo. Mga demonyong nang-uutang. Surely goodness. Ito po, siguradong sabi po, yung kabutihan at saka yung habag, yung awa ng Diyos, yung grace ng Panginoon will follow me. Susunod sa iyo. Why? For as long as you are following Jesus, kung si Jesus po ang pinapursue mo, ang inahabol mo, hahabulin ka ng pagpapala. Pero kung ang hahabulin mo ay ang pagpapala po, hindi ka hahabulin ni Jesus. Tandaan niyo po yan. Mawawala, hindi mo na mahahabol yung pagpapala, mawawala na, wala ka pang Jesus. Pero kung si Jesus lang ang number one sa iyo, wala kang ibang iniisip, wala kang ibang inuuna, wala kang ibang minamahal na number one sa puso mo, surely, siguradong yung kabutihan at habag, awa, biyaya ng Diyos ay hahabulin ka. Kailan daw po? Tuwing service lang? All the days of our lives. Kahit po ng bagyong uwan, no, hinabol po tayo ng habag, ng protection ng Panginoon. Sino po yung nag-pray ng madaling araw na naririnig yung ako po, ginising ako mismo ng Lord ng 1 o'clock para mag-pray. Para i-rebuke po. Basta lang sinasabi ko, Lord, kung si Elijah katulad naming tao, no, kahit dumaan si Uwan ngayon, wala pong mangyayari sa Angeles City na hindi maganda. Bakit po? May mga Kristiyanong nagpipray. I'm sure hindi lang po ako nag-pray noon. Sino yung nag-pray po nung bagyong Uwan? Amen. Praise the Lord. Kaya nga po, prayer works. So all the days of our life, kahit po magkagera, may lindol o may baha, all the days of our life, may favor ang Diyos sa iyo. Kapag ang Panginoon ang ginawa mong shepherd. So hanggang doon lamang po, tayo po yung mag-closing prayer na. Pero bigyan ko pa uwi ng 3 points. No? Obedience brings divine protection because obedience provides a wall. Wow, napakaganda po nito. A wall of protection around us. A hedge of protection sa ibang salin po. Pastor, nasa Bible ba yan na may wall of protection tayo? Tingnan niyo po ito, Old Testament pa. Remember si Job. That one day, yung mga angels ay nag-report kay Lord. Hindi po ito sa heaven, sa third heaven. Ito ay nasa tinatawag pong courts of heaven na kung saan nandun po yung spiritual battle. No? Yung mga angels natin, mga demonyo, mga fallen angels, si Satanas nandoon. Nung dumating si Satanas, sabi po ng Panginoon sa kanya, Satanas, saan ka galing? Eto, paparitot paroon ka niya. Pabalik-balik lang daw po siya sa mundo. And then sa Job 1:8-10, ang sabi ng Panginoon sa kanya, the Lord asked Satan, sabi niya ho dyan, have you noticed my servant Job? Napansin mo ba siya? Bakit naitanong ng Lord ito? Napansin mo ba si Job? Kasi si Satanas, naghahanap po siya ng mga pwede niyang masila, na lalo na yung mga nananampalataya sa Panginoon, na pwede niyang maisumbat sa Diyos. So, anong sabi ni Satanas dito? Anong sabi ni Lord? Napansin mo ba yung aking lingkod na si Job? He is the finest man. Ang sabi po niya, no? Finest man in all the earth. Pinakamapinong tao daw po siya, no? And then, he is blameless. Wow. A man of complete. Nakakita na ho ba kayo ng a man of complete integrity? He fears God and stays away from evil. Of course, alam po natin ang kwento ni Job. Sa panglabas, yun lahat si Job. Pero yung puso ni Job alam ng Panginoon. Pag-aralan po natin yan. Na bandang huli pala, kaya pala inalaw ng Lord yung pagsubok kay Job kasi yung lahat ng ginagawa ni Job sa Panginoon araw-araw ay naging self-righteousness na niya. Nakita niya, which is ayaw ng Panginoon. Gusto niya yung pagiging obedient natin kay Lord, yung integrity po natin, pagtayo natin sa ating pananampalataya, hindi po ito maging pansariling katwiran po natin o yung ating self-righteousness. Because yung self-righteousness po natin ay maruming basahan, no? Kakatulad po ng mga naging nakaraang topic po natin. Ang sabi po, and then Satan replied to the Lord, yes, ang sabi po, hindi kumontra si Satanas. Yes, but Job has a good reason to fear God. Merong dahilan kasi kung bakit
merong takot ang si Job sa Diyos. Ang sabi po ni Satanas, you have always put a wall. Tingnan niyo po ito, si Satanas ang nagsasalita dyan. Nababasa niyo ho ba? Sabi ni Satanas, you have put always, lagi siyang merong wall of what? Protection. Kanino? Una kay Job, around him, tapos sa kanyang pamilya, sa kanyang tahanan, at sa kanyang mga property. Napakalaki ng property ni Job. Napakayaman. And then, napakayaman niya. Tingnan niyo kung sino may sabing napakayaman niya. You have made him prosper. Sabi niya, pinagpala mo siya ng lubos. Sabi po ni Satanas, saan po? In everything. In everything he does. Ano man ang gawin niya, pinagpapala si Job. Highly favored. Sabi niya, tignan mo, look how rich he is. Alam niyo po, si Satanas po kapag, yung iba po ayaw po pag-usapan yung tayo pagpalain ng Lord. Si Satanas mismo, kapag yung pagpapala, kapag ikaw pinagpapala ng Diyos, galit si Satanas. Hindi po totoong, ibig sabihin po dito, natutuwa ang Diyos na mayaman si Job. Hindi niya sinabing, o nga, no, dapat pala mas matuwa ako na may hirap siya. Sino ang galit kapag ikaw ay pinagpapala? Si Satan. Tignan mo, kanya, yung bandang huli niya, kasi ito yung huling baraha niya, tignan mo kanya kung gaano siya kayaman, ang sabi po niya. No, alam niyo po, mapapansin natin dito sa Old Testament po ito, if in the time of Job, did you know yung book of Job, ito po yung pinakamatandang aklat. It was written 3,000 years ago. No, 3,000 years ago, hindi po yung Genesis, ang Genesis po about, ano pa lang po yan, more than 1,000 po ang year old, ang tanda po ng Job. Kaya dyan po sa buong, napag-aralan na po natin ang book of Job, na 42 chapters po siya, walang nabanggit na about the law. Walang law po noon. It's about talaga ito, ito po yung pagsunod lang ni Job na alam niya kung ano yung tama. Kasi pag tao ka, alam mo yung tama. Pero ngayong mga huling araw, ang dami pong tao ngayon, hindi na po nila alam ang tama o binabaluktot na nila po yung tama. Hindi nila alam kung saan sila, kung anong CR ang papasukan po nila. Yung may palda o yung nakapantalon. Tingnan niyo po kung gaano po ang tao po. Pero sa natural na matinong pag-iisip, alam mo ang tama sa mali. Dahil mga tao tayo, hindi tayo mga hayop. At tayo ay linikha ayon sa wangis ng Panginoon at imahe ng Panginoon. Kaya nga, kung si Job po ay highly favored po noon, meron siyang wall of protection during this time. And did you know, how much more today? Bakit? Ano ba ho tayo ngayon? Pinagpala din po yung Old Covenant under the law sina Moses. Pero how much more tayo ngayon? Did you know na nasa covenant pa rin ho tayo? Anong klaseng covenant? Grace covenant. How much more yung wall of protection sa grace covenant? Ibig sabihin po nito, tinalo na ng Panginoon si Satanas at lahat ng kampo niya. Tetelestai. Kaya nga po, isipin niyo po kung gaano po tayo dapat matagumpay. Lumalaban tayo sa buhay, lumalaban tayo sa pagsubok, hindi para po magkaroon na naman ng panalo. We are always victorious in Jesus. Kaya nga po ang utos ng utos ng salita ng Diyos, stand firm. Manatili ka dun sa victory na meron ka sa Panginoon. Huwag mong hayaan na yung victory na pinanalo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay agawin ni Satanas sa iyo. So we are not fighting for victory, we are fighting from victory. Nakaapak ka sa ano man, kahit maproblema ka, ako po, magna 19 years na po akong nagdadialysis. Pero ang sikreto po talaga, panghawakan mo lang yung victory, yung word ng Lord sa buhay mo. Stand firm. Tumindig ka sa iyong pananampalataya na ikaw ay panalo na. I don't care kung gaano kabigat ang problema mo, kapatid. Pero napatunayan ko na po sa buhay ko, napatunayan na po natin sa buhay natin, napatunayan na po natin sa salita ng Diyos, na sa Panginoon, walang imposible. Kahit imposibleng sitwasyon po natin. Kaya nga po, how much more in our time na maranasan po natin yung wall of protection under God's grace. Pero bakit meron pa hong napapahamak ng mga Kristiyano? Because it is, again,
It is not automatic. Meron tayong participation na dapat gawin. No? May mga verses po kung pagkikita po sa inyo po na kailangan po tayo always on guard against the enemy. Kailangan din po nating sa attack ng enemy, no? And do not give the devil a foothold or opportunity. No? May mga verses po kung pagkikita, and always wear the armor of God. Una po, yung pong huwag natin bigyan ng opportunity ang diablo na talunin po tayo. Sa Ephesians 4:26-27, in your anger, do not sin. Pwede pong magalit, pero siguraduhin mong huwag kang magkasala. Napakahirap po nito. Kaya ang sabi ni Paul, do not let the sun go down while you are still angry. Kasi po, kapag yan, ano po yan, no? Hindi po ibig sabihin yan na nagalit ka na ng alas 6 ng umaga. Pero sabi mo, mamayang hapon ko lang tanggalin yung galit ko. Hindi po yan ganyan. Ibig sabihin po yan, dapat tanggalin mo agad ang galit mo. Hindi na po dapat tumagal pa siya. Kaya sabi ni Paul, huwag mong hayaan na magpabukas pa yung galit mo. Kasi kinabukasan, yung anger mo, magiging bitterness na po yan. And therefore, ang sabi po dyan, do not give the devil a foothold. Kapag naging bitterness yan, unforgiveness na, hatred na, anong ibig sabihin po ng foothold? Meron ng pinanghahawakan sa iyo ang diablo. Lagi po nating ilustrasyon to. Alam niyo po, nung bata po tayo, o kami siguro, yung kapag naghahabulan kayo sa bahay dahil walang gadget, no, nagtutuksuhan, noon po walang word na bully. Tuksuhan lang, pag tinukso ka, no, hahabulin mo, sasapukin mo rin. No, kami po magkapatid, ganun. Kapag pumasok ka sa kwarto o sa bahay, sasarado mo yung pinto, siya, kapag malakas siya, ilalagay niya, pag nailagay po niya yung kanyang paa sa pinto, meron na siyang foothold. Kahit anong gawin mong sarado sa pinto, hindi na magsasara yan. Do not give the devil a foothold. Ang sinasabi po ni Paul dito, actually kung babasahin niyo po yung mga context dito before these verses, ang sabi niya, huwag niyo nang gawin itong mga ganitong kasalanan. Isa lang sa mga kasalanan, ito pong galit na pinagpapabukas po natin. In other words po, yung kasalanan po natin, no, ay lalo na kapag pinabayaan po natin na hindi tayo nagpalinis, hindi tayo humingi ng tawad sa Diyos, kapag pinatagal po natin ang kasalanan po natin, nagiging foothold na po yan. Now, kung naiintindihan niyo po in the Bible, meron din pong sinasabing stronghold. Pwede po yan sa Diyos o kay Satanas. Sinasabi po ni David, you are my stronghold. Ibig sabihin po yan, siya yung kanyang sandigan, siya yung protection niya. Kay Satanas naman, sa mga kaaway, sa mga demonyo, pag stronghold na siya, ibig sabihin po niyan, no, kontrolado ka na ni Satanas. Ang hirap na po, kumbaga po sa addiction, addict ka na, ang hirap ng tanggalin kasi po stronghold na siya. Yung pagpa-Facebook mo na hindi mo mapigilan ilang oras ka, stronghold po yan. Yung pong pagkain ng busog ka na, kumakain ka pa, lalo na bawal, stronghold din po yan. Hindi lang po yung mga bisyong sigarilyo, mga alak, drugs, hindi lang po yan ang nagiging stronghold. Marami pong stronghold. Ano pa po yung stronghold? Yung pong hindi mo mapigilan sa siyo na magchismis. Merong stronghold ang dila mo. Stronghold na po yan, kaya kailangan po nating i-confess the Lord at linisin tayo at bigyan tayo ng kalakasan ng Holy Spirit. Sa ERV, yung pong do not give the devil a foothold, diyan po, don't give the devil a way to defeat you. Every time na chine-cherish mo yung kasalanan, yung unforgiveness, ang kasalanan, kahit anong kasalanan po, nagkakaroon po ng legal entry. Sabihin niyo po, legal entry. Ang diablo po, hindi kanya pwedeng, kahit sino po, hindi ka pwedeng hamakan ng diablo kung wala siyang magiging legal entry. Ang diablo po, legalistic po siya. Sumusunod siya sa batas ng spiritual. Kaya nga po kapag pinaalis mo, in the name of Jesus, lumayas ka, demonyo. Hindi niya sinabing bakit ako lalayas. Kasi po, batas po yun. Kapag ginamit mo yung in the name of Jesus, kailangan siyang sumunod. Kapag hindi siya sumunod, kailangan ka sumunod dahil nasusulat na sa pangalan ni Jesus
every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. So legalistic po ang dyablo. Kaya hindi niya pwedeng, kahit po yung mga hayop, hindi, alam niyo po kung lahat na lang pwedeng magawa ni Satanas, ito pong building na ito, matagal na po niyang sinunog. Pero hindi po niya magawa kasi kung hindi natin pinapayagan. Walang magagawa ang dyablo po sa inyo kung hindi nyo papayagan. Sa paano paraan? Una, kasalanan. Deliberately, intentionally, you are cherishing sin. Yung pong nag-aalaga ka ng kasalanan, hindi mo siya mapatawad, hindi mo na kasi alam, pastor. Alam niyo po, yung unforgiveness yan, kapag hindi ka nagpatawad, lalamunin ka po niyan, papatayin ka niyan. Kahit sabihin mo hindi mo siya pinapatawad, wala namang epekto dun sa tao. Ikaw ang naapektuhan. Kapag nagpatawad ka, una kang mabe-bless. Kasi tinatanggal mo yung demonyo ng unforgiveness sa buhay mo. Any form of sin, nagiging legal entry ng dyablo. Ano pa, yung natakot ka, nagduda ka? Kaya sabi ng Lord kay Jairus, nung sinabing, huwag mo nang gambalain yung guro, patay na yung anak mo. Anong sabi ng Lord? Do not fear, only believe. Ano ibig sabihin yan? Do not give the devil a foothold. Manampalataya ka lang sa akin. Kaya nga po, ang lahat po ng yan, there are many ways na merong legal entry ang dyablo sa atin. Marami po sa iba kapag merong nangyari sa buhay po nila, halimbawa po, nabudol sila, na-hospital sila, nagkaroon po ng hindi maganda sa pamilya, agad po nilang sinisisi ang dyablo. Totoo po yun, ang dyablo mega ano po doon. Pero ako po, ang ginagawa ko, ina-evaluate ko sarili ko, ano kaya yung pagkukulang ko kung bakit nakapenetrate ang dyablo sa buhay ko. Kasi po nasa Bible yan, nakaka-penetrate ang dyablo. Legalistic nga po siya. Pag-aralan po natin kung ano po ang mga ito. So kaya nga po, kapag nagkasala ka, 1 John 1:9, agad kang humingi ng tawad. Ano pang gagawin pa sa'yo? Lilinisin ka. If you confess your sins, He is faithful and just to forgive us our sins and purify. Madalas po, pag nagpe-pray ka po kami magfa-family, kapag inaano ko po ito, ang humingi kami ng tawad sa aming mga kasalanan, ang madalas na prayer ko, Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, sa aming naisip, sa aming nasalita at nagawa. Dahil ayaw naming magkaroon ng opportunity o foothold ng dyablo sa buhay po namin. Kapag pinabayaan mo yung kasalanan mo na hindi ka nagpalinis sa Diyos, meron kang open door sa dyablo. Nagkakaunawaan ho ba tayo? Nasa Bible ba yan, Pastor? Opo, lahat po ng sinasabi ko sa inyo, nasa Bible. Pakikita po natin. 1 Peter 5:8-9. Stay alert. Maging alerto kayo, watch out, magbantay kayo for your great enemy. Sino yung great enemy nyo? Hindi po yung asawa nyo. The devil. Amen. The devil, sabi diyan, he prowls around like a roaring lion. Lumilibot po siya. Na parang lang po. Parang leon. Para saan po yung paglilibot niya? Hindi ba katulad ni Satanas sa Book of Job? Paikot-ikot ako sa mundo kanya. And then ang sabi ng Panginoon, napansin mo na ba yung aking lingkod na si Job? Hanggang sa New Testament, sinabi po ni James, si Satanas, the devil, ang mga dyablo, kasama po yung mga demonyo po niya, para po silang mga leon. Hindi po talaga sila leon. Para lang mga leon na umaatungal, looking for someone to devour. Naghahanap kung sino yung pwedeng masila, malapa po ng dyablo. Kasi po, hindi nga automatic na lahat ng tao pwede niyang masila. Hindi, not every person, especially a believer in Christ, can be harmed by the devil. Only those who permit the devil by committing sin, cherishing sin, and by living in fear and doubt, merong open door, or living in compromises. Merong open door ang dyablo. Kaya nga po dyan, hinahanap niya. Actually po, kahit po sa church ito, may mga demonyo po niya dyan na naghinihintay, tinitingnan po kung sino po yung pwede niyang masila. Sa papanong paraan, tinitingnan niya yung talagang nakikinig from the heart. Kung tami, karamdam nung masalese. Ano yung itong, magdam na ka po, tatanay, pag-chismisan. Puta yung dyablo, Then, this is serious. Alam po na, kaya nga po sabi ko nga sa inyo, kung Kristiyano ka na, magpaka-Kristiyano ka na. Kung nag-a-attend ka na rin sa church ito, binigay mo na yung panahon mo, binigay mo na yung oras mo, nagpunta ka na dito, nag-effort ka na, ibigay mo na lahat kay Lord. From the heart. Hindi lang yung napipilitan ka. Dahil sabi ng Lord sa
I think sa Isaiah 1:19, 19 nga ba na, if you are willing and obedient, no, ayan po, you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. In other words, kung saan ka man nakatira, pagpapalain kita. Kung willing ka, no, at obedient ka. Kasi yung iba, willing ako Lord, pero hindi yung nag-o-obey. Yung iba naman, nag-o-obey, pero nagdadabog. So willing ka, ibig sabihin, masaya kang nag-o-obey sa Lord. Pagpapalain ka ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, naghahanap ang dyablo, nabaligta po tayo sa Peter, na yung pwede po niyang masira yung buhay. Ano ba trabaho ng dyablo? 3 lang po yung mission vision niya. No? To steal, kill, and destroy. At sa mga dyablo, sa mga maliliit po niyang demonyo, sa mga malalaking demonyo po ni Satanas, pinamemorize po niya yan. Ano lang ang mission vision natin? No? To steal, kill. Ano ka kasi yung boss? Kaklak mo buntok at lula mo, may pabaluan. Kaya po sa atin, alam po natin, sino po yung naninira ng buhay natin, nagnanakaw ng kaligayahan po natin, nagnanakaw ng salita ng Diyos po natin, sinisira, sino yung pumapatay? Walang iba ang dyablo. Kung minsan po nakakalungkot, meron pong namatay, ang bata-bata, sasabihin natin, kasala, ay kinuha na siya ng Diyos kasi tapos na ang mission niya. Anong mission ang tinapos niya? Ang dami nating kasinungalingan kasi just to comfort po yung namatay. I'm not saying na, ay alam niyo po, na, kasi I'm not saying na i-condemn po natin sila. Pero wag din tayong magsinungaling. Ako pa pag nag-funeral po ako, hindi ko pa sasabihin na kung di ko kilala yung namatay, at di ako sigurado kung ligtas siya, wala akong sasabihin doon. Buti na lang po si namayapa na. Ginawa ko na po minsan yung sabi ng Holy Spirit, paano mong alam na nasa langit siya? Tumigil po ako, kasi nga, para just to comfort lang. Tayong mga Filipino, mahilig tayong mambola. No? Pansinin niyo po, yung tao po habang buhay siya, kung masama yung ugali, ay napakasama ng ugali niyan. Hindi nagbabayad ng utang. Tsaka bastos. Hindi man namamansin. Pero nung namatay siya, ay ang bait-bait niyan, kanya. Bait-bait niyan. Bakit? Ayaw ka kasi multuhin. No? Pero nagsisinungaling po tayo. Kaya nga po sa atin po, i-guard po natin ang ating mga puso. Lahat po, kasi nagiging legal entry ni Satanas po ito. Kung minsan bigla na lang po may kaguluhan sa bahay, pansinin niyo po, ano po yung legal entry? One day po, natalo po sa giyera si Moses, sabi po niya sa Lord, Lord, bakit ganyan? Umiiyak si Moses, natalo kami, pinabayaan mo kami ganito. Sabi ni Moses, wag kang iiyak. There is sin in the camp. Merong sin sa inyong pamilya. Ngayon pala, nagkasala si Achan. If you still remember, basahin niyo lang po, baka maubos po ang oras ko. Then, ang sabi ni James, stand firm. No, tumindig kayo, tapos sinasabi ko, stand firm against sin. Na kung kayo'y anak ng Diyos, Satanas, ako'y anak ng Diyos. At nagpapasakop ako sa Panginoon. Be strong in your faith. Sabi diyan, remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are. Lahat po tayo, pare-pareho lang pong nagkakaroon ng problema. Sino pa po dito ang hindi pa nagkaroon ng problema? Kapag tinaas yung kamay nyo, napakalaki ng problema nyo. Hindi nyo alam ang nangyayari sa buhay po ninyo. Kaya nga po dito makita po natin, binasa po natin, na kailangan po natin talaga pong bantayan ang sarili po natin. Once na merong mali sa puso po natin, at mali sa ginagawa po natin, may compromise, meron ng legal entry si Satanas. And do not give the devil a foothold. Remember, walang magagawa si Satanas sa iyo kung hindi mo siya papayagan. Hindi po yung, Satanas, sige, pinapayagan na kita. Hindi po. Uulitin ko, pinapayagan natin si Satanas kapag meron tayong inaalagaan na kasalanan, mga compromises na hindi po gusto ng Diyos. Kung meron kang takot na parang hindi ka nagtitiwala sa Diyos, open doors po itong mga ito. Meron kang worry, mga open doors po itong mga ito para ang mga demonyo makapasok sa buhay po ninyo. Una, mawawala ka ng kapayapaan. Nanakawin ni Satanas ang iyong kapayapaan. Steal, kill. Papatayin po niya yung pananampalataya mo hanggang hindi ka rin nagtitiwala sa Diyos. And destroy your faith. At pati ikaw, madidestroy na hanggang ikaw ay ma-depress na, hanggang ikaw ay magpakamatay. Ganyan po ang ginagawa ng dyablo. Naikwento ko na po sa inyo last October, naranasan ko po yung depression na parang wala nang halaga yung buhay mo. And then, alam ko po lahat ng word. Ang ginawa ko po,
mineditate ko pa ulit ang word. At ang sabi ko, Lord, sorry, alam ko yung pero yung I will not base yung aking faith sa feelings. Kasi yun ang feeling ko. Itang bali pong sisilim, kaya ba't medyo orange pa yung kaya? Kaya ba't, tapos ang lungkot-lungkot po ng pakiramdam. Tapos sabi ko, bakit napakalungkot? No, sabi ko. Kasi po pati wala pa akong, 4 days na po akong walang tulog po noon. And then, mahinang-mihina po ako kasi dinudugo nga po ako. Bagsak ang hemoglobin ko po. Nahirapan akong tumayo. Tinutulungan lang po ako. And then sabi ko, parang wala nang ng buhay ko. Pero natutunan ko pong sabi ng Panginoon, lumaban ka. Dati palaban ka, patuloy kang lumaban. Ano sabi po ng Bible? Fight the good fight of faith. Alam niyo po, kung wala nang mag-encourage sa iyo, katulad po ni David, anong sabi po niya? Bless the Lord, O my soul. O kaluluwa ko, bakit bagsak ka rin naman? Why are you downcast, O my soul? Yet for me, I will still praise the Lord. Ang sabi ni David, pupurihin ko pa rin ang Panginoon. Kung kailan ka, yung hindi maganda ang pakiramdam, lalo kang magpuri sa Diyos. Kung kailan ka parang lugmok, lalo kang manalangin, kapatid. Dahil sabi ko nga po, noong last October, I will not live by what I feel or see. Nafe-feel ko parang ang lungkot. Nakikita ko yung ambience sa labas, na palubog ng araw, parang ang lungkot. But I did not live but by what I felt and saw. Hindi tayo nabubuhay sa pakiramdam. Ang sarap ng pakiramdam. Masarap po yung nararamdaman natin ang presence ng Lord. Pero there are times hindi magpaparamdam yung presence ng Lord. Why? Gusto niya, you live by faith and not by sight. Saan na nga ba yun? I think 2 Corinthians 5:7 po ata yun. We live by faith and not by sight. Ewan ko po kung tama ako. Yan po, tama pa rin. For we live by faith and not by sight. Ano po ibig sabihin by faith? Kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos, ano man ang nararamdaman mo, maniwala ka sa salita ng Diyos. Lagi ko pong ginagawa ito. Hindi po ako tatagal ng 19 years sa dialysis kung hindi ko po ginagawa ito. Masakit ang pakiramdam ko. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Kahit minsan pag nagpipreach ako, hindi maganda ang ko. Pero ang sinasabi ko, Lord, sinabi ng iyong banal na salita, pinagaling mo na ako. Sinabi rin ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. God is the strength of my heart. Kaya po yung awit natin, let the weak say, I am strong. Wala kang pera, let the poor say, I am rich. Dahil sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians 8 or chapter 9, na ang Panginoong Jesus, naging mahirap siya at sa kanyang kahirapan para ikaw ay mapagpala, yumaman. Amen. Kaya nga po, panghawakan lang natin ang salita ng Diyos. Lumaban po tayo. So let us stand strong in the faith against the enemy, for our victory and protection are guaranteed. If, sabi niyo po if. Garantisado po yung protection natin. Garantisado rin po yung panalo po natin if we fight with faith. Amen. Laban ka lang, kapatid. I don't know kung anong nararanasan mo sa iyong buhay. Lumaban ka lang kasama mong Panginoon. Lumaban ka na merong pananampalataya sa Panginoon na siya ang kalakasan mo na kahit kailan, hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! And then sa Ephesians 6:11-12, put on all or full, ang sabi po sa ibang salin, God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies or the schemes or the plans of the devil. Kung may magandang plano ang Diyos sa bawat tao, hindi lang Kristiyano, sa bawat tao sa buong mundo may magandang plano ang Diyos. Pero may plano din si Satanas sa bawat isa po sa atin. Kaya ang sabi po dyan, isuot natin yung baluti ng Diyos para tayo ay pwede tayong lumaban, na nakatayo pong lumalaban sa lahat ng plano ni Satanas. For we are not fighting against flesh and blood. Hindi tao ang kaaway po natin, blood enemies, but against evil rulers, authorities. May mga authority po ang mga demonyo. Kaya sabi ko sa inyo, kung nakakita na po kayong demonyo, kasi ako po noong 2007, at saka po nung hanggang nagpapalayas po kami, there was a time, may mga year pong, may mga nadidemon possess po sa mga pinupuntahan po namin ni na Pastor John, Pastor Chris, no? At ibang mga pastor pa nakasama ko po noon. Pag uwi ko po,
sa bahay, sinusundan po ako at gusto rin ako patayin. Meron na po akong nakitang napakalaking demonyo at nakakita na rin po akong demonyong ganyang kalaki. Dahil yung pinuntan po namin, kung natatanda ni na pastor, yung pastor is dito sa Diamond po, ang dami po niyang mga koleksyon ng mga rebulto sa iba't ibang bansa dahil mayaman ang daming koleksyon. Lahat po yun, na-discern namin, may mga espiritu. Tinanggal niya. Ang pinakiusap lang niya, yung dal na paborito ng ng anak niya. So pinag-pray po namin, inanoint namin yung dal para mapaglaruan ng bata. Para hindi na po sila magkaroon ng... Kasi depressed po yung bahay. Pagpasok mo pa lang sa gate, mararamdaman mo yung napakalungkot. Napapansin niyo ba ito sa mga bahay na pinupuntahan niyo? Ang ganda-ganda ng bahay pero napakalungkot. Pero kung minsan punta mo po yung bahay, napakasimple lang. Pero mararamdaman mo po yung parang masaya sa bahay na to. Dahil po yun ang atmosphere. It is because of the spirits na nakatira po doon. So pinag-pray ko po yung dal. Pag uwi ko po sa bahay po, dahil po doon sa kama po namin noon, malaking computer pa ang yung desktop pa, may printer sa Sa taas po ng printer, kahit madaling po, nakita ko po yung itsura ng dal na para po siyang tsaka dal na sabi niya sa akin, hika, kasalanan mo, sabi niya sa akin. Sabi ko, maninap ko, baka ako. Nananaginip ba ako? Pero hindi siya tumigil. Alam mo yung ginawa ko kasi matundo na ako pagal ko. Tumayo po ako at akto ko pong kinukuha. Sabi ko, patse, kwaka, hindi, pandikdik kaya ako. Tumayo po ako in Jesus' name, kako. Nawala po siya. Alam niyo po, kapag alam mo yung authority mo kay Lord, mamaya tuturo ko po ito. Kahit anong demonyo pong magpakita sa inyo, hindi kayo matatakot. Dahil alam niyong anak kayo ng Diyos. At laging nasa iyo ang Diyos. Amen. Kaya nga po, so let us wear the full armor of God for our protection and victory daily. Ano ba itong mga armor of God na ito? Nasa Ephesians, kasunod po na verse is 14 to 18, yung belt of truth. Ibig sabihin po niyan, wala kang ibang katotohanan na isusuot o panghahawakan kundi ang salita ng Diyos. Ano pa? Breastplate of righteousness. Na ikaw ay righteous hindi dahil sa mga gawa mo. Lagi mong tandaan, ikaw ay righteous because of Jesus. Kapag ganun po, protektado ka. Pero pag sinabi mong, ang galing ko, ang bait ko, wala na. Wala kang breastplate of righteousness. Matitira ka ni Satanas. Mapapansin nyo, hindi po yan back-to-back na bakal. Sa harap lang po yan, yung breastplate. Ang ibig sabihin po niyan, hindi mo dapat tinatalikuran ang kaaway. No? Dapat hinaharap mo siya at linalabanan. Kaya nga po yung mga sundalo ng karamihan, madalang lamang po yung naka-full armor hanggang likod, lalo na po yung mga nakakabayo, pero yung nasa ground, lagi pong meron yan breastplate po. Sa harap lang. And then kaya nga po, napansin niyo po yung mga gladiator na pinapanood natin sa mga movie, kapag konti na lang po sila, magpapaikot po sila. Bakit? Kasi yung likod nila, hindi protected. Kaya nga po, kapag hindi mo inarap ang problema mo, lalo kang mamamatay, kapatid. Kapag tinakasan mo ang problema mo, lalo kang mamamatay. Kapag tinakasan mo yung naniningil sa'yo, patay kang bata ka. Kaya magmula ngayon, huwag mong sabihin sa anak mo, nandiyan na si Bombay, sabihin mo, wala ako. Nandiyan ba si mama mo? Pinapasabi po ng mama ko, wala siya. Buti na lang nandiyan tsinelas niya. Kaya nga po pinapasabi pinapasabi nandun siya sa bahay. Harapin po natin. Hindi masasolve ang problema mo, kapatid, kung hindi mo harapin. Kapag humarap ka, be sure na humarap kang kasama ang Panginoon. Na Lord, harapin ko itong problema kong ito. Ikaw ang solusyon ng problema kong ito. Kung wala kang pambayad, hingi ka ng wisdom kay Lord. And then, sabihin mo, Lord, mangangako na ako na magbabayad, ikaw magpapala sa akin. Alam niyo po, in the Bible, hindi po ini-encourage po sa atin ng mangutang tayo. Nakabasa na ba kayo sa Bible na, sige anak, nagpe-pray ka ng ganito? Sige, mangutang ka. Kasi lugi na ang langit. Medyo nga, madilim na ngayon sa langit. Ang daming humihingi. Hindi naman nagbabalik ng tithes. Ganun ba ang Lord? Hindi po, no? Kaya sa atin pong, now, mga privilege po yung, meron kang, halimbawa sa company, merong loan. Privilege po yan. Hindi kasi siya pahirap. Yung iba, pinipilit mag-loan
Kahit hindi siya pribilehiyo. Yung i-loan mo yung bahay mo sa Pag-ibig o sa bangko na maliit po yung interest. Mga privileges po dyan. For as long na alam mo within your salary. Na hindi ka, kasi marami pong gamit ng credit card para pakita lang po na meron sila. Live within your means. Kapag nakita ng Lord na faithful ka ngayon, bukas po i-increase ka ng Lord. Basta't maging masaya ka sa sitwasyon mo ngayon. Magpapasko, kung yun lang ang kaya mo ngayong Pasko, huwag kang magpaka-plastic, kapatid. Yun lang ang ano mo, kung ang kaya mo lang sa Pasko ay spaghetti lang, at pork chop, lechong manok, lechong baka, lechong baboy. Pero bakit lechong po? Barbecue eh. No. Pasalamat ka na sa Lord. Be content of what you have today. For tomorrow, kapag nakita ng Lord ang faithfulness niyo, be sure of this, God will promote you. There will be an increase. Amen? Kaya total, magpapasko po. Ganun ho tayo. So breastplate of righteousness. Righteous tayo because of Jesus. Yung fit-fitted, yung pong shoes of the gospel of peace. Kahit saan ka pumunta, dapat dala-dala mo si Kristo. Pinapahayag mo si Kristo. Meron kang protection. Pero pag alam mong dapat mong i-share yung gospel, pwede kang mawalan ng protection. Hindi full armor ang ano mo. Kapag alam mo na, pwede kong share ng taong ito, o pwede kong ipag-pray ang taong ito. That is the shoes or yung fit-fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition, ang sabi po sa 16, shield of faith. Para po, yung mga flaming arrows, yung mga pana, kung ano pinagsasabi ng diablo sa'yo, ikaw talaga makasalanan ka, dati buhay mo ganyan, ikaw talaga ganyan ka, tamad ka, lahat ng sinasabi ng diablo sa'yo, taas mo yung shield of faith. Dati yon. Ako ngayon ay bagong nilalang na, pinatawad na ako ng Panginoon, patuloy akong binabago ng Panginoon. Sinasabi ng diablo, hindi ka na gagaling, taas mo yung shield of faith mo para hindi tumalab yung mga salita ng diablo sa'yo. Sinasabi ng diablo na hindi ka na makakabayad ng utang mo, taas mo yung shield of faith mo. Na meron kang pananampalataya na para hindi to. Kasi po kapag nakababa yung shield of faith mo, wala kang pananampalataya, tatamaan ka ng ng mga diablo, ng depression, o nga, paano na ako dito, Lord? And then, meron ka ng takot. Ano pa po yung full armor? Helmet of salvation. Ano po ang helmet? Kaya ko yung nakamotor, bakit kayo naka-helmet? Di ba hinuhuli po ngayon, kadalasan, no? Kung minsan walang nahuhuli. Hinuhuli po ngayon yung kapag hindi ka naka-helmet. Alam niyo ba na meron din pong hinuli dito? Naka-helmet naman. Bakit siya hinuli? Kasi hindi siya nakamotor. Hoy! Ba't maka-helmet ka? Lala ka mamotor. Anyway, joke lang po yan. Kaya huwag kayong mag-helmet na walang motor. Okay po, helmet of salvation. Ibig sabihin po nito na kahit anong mangyari ang pananampalataya mo kay Kristo, lagi kang ligtas. Ang kaligtasan mo si Kristo lang. Pinoprotektahan mo yung mind mo. Hindi mo pinapabayaan na i-deceive ka ng diablo. Lagi mong iniisip yung salvation ng Lord na siya lang ang tagapagligtas mo. Kung siya lang ang tagapagligtas mo, siya ang good shepherd mo, kung ano lang ang sinabi ng Lord, yun lang ang papasukin mo sa ulo mo, sa iyong mind. Kaya nga, helmet of salvation. Protektahan mo ang sarili mo sa mga kasinungalingan ng diablo. Amen. Ano pa ho? Sword of the Spirit, which is what? The Word of God. Yung pong anim, no? I think, ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5. Yung 5. Yung 5 po is for defense. Mapapansin nyo, isa lang yung sa offense, yung sword of the Spirit, the Word of God. Paano nyo gagawin ito? Pag sinabi ni Satanas, ikaw, mamamatay ka na. Malala ng karamdaman mo. Itaas mo yung sword of the Spirit, the Word of God. Sinabi ng salita ng Diyos, by His stripes, I am healed. Amen. Sasabihin ni Satanas sa'yo, hindi na maliligtas yung mga kamag-anak mo, yung pamilya mo, sugapa na sila sa sugal, ano na sila sa kasalanan, sa drugs. Ano sabi ng Panginoon? If you believe, nothing is impossible. Just believe, you and your family will be saved. Dapat meron tayong word na panlaban po. Kasi nga po, although 10 minutes na ako mo, wapin niya, point number 1 ko pa mo. Hariyan tayo niya siguro yung point number 1. Wow, sobrang mag-enjoy ko po. Kala ko po, ano pa lang, 7:35 na pala sa Sino po nag-enjoy sa word? Yes, protektado ho tayo, pero kailangan natin magbantay. Kailangan po natin hindi bigyan ng legal entry sa Satanas. At kailangan natin isuit po yung baluti.
para po tayo yung armor ng Panginoon para lagi tayong protektado. And then, yung last po, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God in whom I trust. Yung Psalms 91 po, it speaks about protection, divine protection. Naging memory chapter po natin to noong pandemic. Meron pa nga, Tagalog at saka Kapampangan, minemorize po talaga nila. Ano ibig sabihin ng He who dwells? Yung pong nananalangin ka lagi, nasa presence ka ni Lord. Very important po yung, kahit suot mo nga yung baluti, suot mo yung mga Word of God, no? Pinaniniwalaan mo yung Word of God, pinangahawakan mo, pati yung gospel, pero do not forget to pray. Always pray and never give up. Anong sabi ni Paul? Pray without ceasing. Ang ibig sabihin po noon, always pray. Kasi po, prayer works. Tandaan niyo po yan, prayer works. Lagi po kayong manalangin. Kaya nga po nakasunod siya sa, yes, meron kang armor. Sabi ni Paul, ngayon nakasuot kayo ng lagi kayong manalangin. Kung kahit na parang nakasuot ka ng armor of God, hindi ka naman nananalangin, hindi kumpleto ang iyong protection. So even our salvation po, it's true that we can never lose our salvation if hindi mawawala ang salvation natin, pero hindi siya period na once saved, always saved period. Once saved, always saved if we continue to live under God's protection. Ano po ibig sabihin? Hebrews 5:8-9. Even though Jesus was God's Son, He learned obedience from the things He suffered. Tingnan niyo po, God's Son po siya pero obedient po siya to the point of death on the cross. In this way, God qualified Him as a perfect high priest. He became the source of what? Eternal salvation. Ano nakasulat dyan? For those who believe? For those who obey. Kasi po, to believe is to, kahit anong translation po, obey po yan. Another po, kapag hindi ka obedient, 2 Thessalonians 1:8, He will punish those who do not know God. Napag-aralan po natin to, those who know God, sila po yung mga obedient. First John, di ho ba? Yung taong sinasabi niya, kilala niya ang Diyos, pero hindi niya sinusunod, anong tawag doon sa taong yon? Sinungaling. Nakiramdam kayo? Sinungaling po. Kaya nga po sabi ko dito, He will punish those who do not know God. Yung mga hindi sumusunod sa Diyos. Sinabi niyan, who do not obey the gospel of the Lord Jesus. So kanina sabi po natin, lagi tayong safe if we live under God's what? Protection. So obedience is a way to live under God's protection. Kapag hindi ka nag-obey, nawawala po yung, hindi po tinatanggal ng Lord. Ikaw ang umaalis. Kasi kapag obedient ka, lagi kang nasa shadow of the Most High. Pero kapag umalis ka na sa payong ng Almighty God, protektado ka ba? Hindi na. We have a choice to abide, to stay. Sa ibang salin po, sa New King James, he who dwells is he who abides. Ano ibig sabihin ng abide? Di ba sinabi ng Panginoon din yan sa John 15, if you abide in me and my words abide in you, kapag kayo'y nanatili sa akin. Ano ibig sabihin ng abide? Kayo'y sumusunod din. Kapag ikaw ay sumusunod na isa kang citizen of the Philippines, kapag ikaw ay sumusunod sa batas, anong tawag sa'yo? Law-abiding citizen. Kaya nga pag ikaw ay nag-a-abide, nananatili ka at sumusunod ka. Lahat po na nakakuha, magsabing amen. Number 2, bibilis ako na po. Obedience brings divine protection because obedience grants us wisdom to avoid danger. Ibig sabihin po niyan, kapag nagiging disobedient ka, nagiging hangal ka, napapahamak ka, lagi kang nasa danger. Sabi po sa Proverbs 19:16, obey the law and live. Kapag ikaw ay sumusunod, mabubuhay ka. Ignore it and die. Kapag hindi ka sumusunod, patay kang bata ka. Napakasimple lang po ng Word of God. Proverbs 2:6-8, for the Lord grants wisdom. Remember, ang point number 2 natin, obedience grants wisdom. For His mouth come knowledge and understanding. He grants a treasure of common sense. May kakilala ho ba kayong walang common sense? Maging obedient lang siya sa kay Lord, kamo. Bibigyan siya ng kayamanan ng common sense. So kung kulang po kayo sa common sense, ito po yung sagot. No, sige, sigawin nyo na yung katabi mo. Uy, chance mo na. He grants a treasure of common sense to the honest.
Ang honest po, obedient po yan sa Lord. Honest sa lahat ng bagay, sa kanyang buhay, sa pera, sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang trabaho. Honest po yan. Sa kanyang negosyo, honest po siya. He is a shield to those who walk with integrity. Meron siyang protection dahil meron siyang integridad. Pinoprotektahan po niya yung kanyang testimony na hindi masira yung kanyang testimony. He guards the paths of the just. Ang lahat daw po ng pumupunta kay Lord, yung pong kanyang mga dinadaanan araw-araw, kapag ikaw ay matuwid, binabantayan ka ng Lord. And protects those who are faithful to Him. Ganito po kaganda. Napakaganda po dito mga pangako ng Panginoon ito. Meron tayong protection dahil tapat tayo sa Kanya. Kapag alam niyo po, madalas ko po sinasabi ito, no, kahit mahaba po ako, na kung minsan pare-pareho tayong Kristiyano. Pero makikita mo, merong mas masayang Kristiyano. Yung iba hindi masayang Kristiyano. Yung iba masayang pagkakakristyano nila dahil hindi sila nagkukulang sa kanilang buhay. Yung iba kaya hindi sila masaya. Ang dami nila pong, para po silang salat sa buhay, ang dami nilang pagkukulang. I'm not here to condemn po yung mahirap. Kapag na kay Lord ka na, hindi ka na mahirap. Basta lang tapat ka sa Diyos. Yung iba, patuloy nilang gustong maging mahirap. Gusto lang nila humihingi ng humingi. Tignan niyo po ito, kahit umpisahan niyo sa piso, basta tapat kayo, palalakihin po ng Panginoon yan. Principle po yan. Balikan niyo po ako kapag hindi kayo pinagpala sa pagbibigay po ninyo. Kaya lang, ang habilin ko po sa inyo, 1 Corinthians 13:3. Pag nagbigay kayo, anuman ang ginawa ninyo, gawin nyo na mayroong pag-ibig. Pwede natin pagkita yun. Manyad na ako pong oras, ita pong kalupa ng Pastor Rizquetang Aldo. Para ayari kayo ni. Sabi po dyan, no? If I give all I possess to the poor, kung ibibigay ko ang lahat ng meron ako sa mahirap, and give over my body to hardship, sa ibang salip po, and give my body to be burned, that I may boast, ang sabi po dyan, but do not have what? Kung walang pag-ibig, I gain nothing. Ano sa Tagalog po I gain nothing? Walang babalik sa'yo. Wala kang pakinabang. Kaya kung bigay ka ng bigay dito, tithes, offering, ngayon nakaplano ka pang mag-first fruits, tumutulong ka pa sa kapwa mo, pero napipilitan ka, walang pag-ibig, walang balik yan. Alam niyo po yung, unang balo, yung pong kumatok sa, ano yan, kanya, pahingi po ng tulong. Ano na naman tulong, kaya lakas-lakas mo kanya. Pinyer mo na yung pinyer mo, pero bandang tauli, dininan niya pamurin. Walang balik yun. Opo, tama si Pastor John, walang balik. Bakit? Nagbigay ka nga, pero masama ang loob mo. Anong sabi po ng 2 Corinthians 8 or 9 nata? God loves a cheerful giver. Kaya nung tatanong sa inyo, Pastor, nagta-tithes naman ako, nagbibigay naman ako, tapat ako. Pero bakit dito bumabalik? I-check nyo po, nagbibigay ka pa dahil mahal mo ang Panginoon? O napipilitan ka lang at gusto mong subukan na baka nga yumaman ako at dumami? Ang unang motivasyon natin, sa pag-attend, sa pagtulong, sa pag-Bible study, sa pag-pray, lahat ng ginagawa natin sa Lord, the first motivation is what? Love. Love is the summary of the law. One word, pag-ibig po. Perfect ka po nun kapag meron kang laging love. Proverbs 9:10-12, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And knowledge of the Holy One is understanding. For through wisdom, your days will be many. Kapag meron kang wisdom because of the fear of the Lord, pag sinabi pong fear of the Lord, mahal mo ang Diyos. Amen. Hindi po yung nakakatakot ang Diyos para siyang multo. No, the fear of the Lord, yung mahal mo ang Diyos. Kapag mahal mo siya, if you love me, anong sabi ng Panginoon? No, John 14:15, obey my commands. Dahil nag-obey ka, meron kang what? Wisdom. So for true wisdom, mahaba ang buhay mo. Your days will be many and years will be added to your life. If you are wise, your wisdom will reward you. If you are a mocker, you alone will suffer. Ikaw mismo, magsasuffer ka kapag wala kang takot sa Panginoon. Tignan po natin yung pang verses. Proverbs 2:12, wisdom will save you from evil people. Hindi ka mabubudol-budol. Kapag nabudol ka, huwag mo agad sasabihin sa dyablo. Tanong mo, bakit ka kaya nabudol? Bakit nakasingit ang dyablo? No, yun po yung And then Proverbs 2:16, wisdom will save you from the immoral woman, from the seductive words of the promiscuous woman. Para sa mga lalaki ito, yung parang natutukso ka, magkaroon ka lang, sumunod ka lang sa Lord, madidiscern mo. Yung babae pong yon, na kahit gaano po siya kaganda,
no, magiging demonyo po sa buhay mo yan kapag pinatulan mo na ikaw na may asawa na. Lahat po na may asawang lalaki, magsabing amen. Praise the Lord. Di taklan po ng talasawang lalaki na. Proverbs 3:1-2. My child, never forget the things I have taught you. Store my commands in your heart. If you do this, you will live many years. Tignan nyo, long life na naman po. Protection po sa kapag obedient ka, mahaba ang buhay mo. Ako po, napaka-disobedient ko po noon. Matigas ang ulo ko, ayokong mag-full-time sa ministry, ayokong mag-pastor. Hanggang sa nag-dialysis po ako. Pero buhat po noon, I learned obedience. Kung bakit ngayon, kahit nagda-dialysis po ako, pinahaba po ng Lord ang buhay ko. Akala ko nga, hindi ko na makikitang lumaki mga anak ko. Nung nag-high school sila, kasi ang pinakausap ko lang sa Lord, Lord, makita ko lang silang lumaki. Nung malalaki na po sila. Nung mga dambuhala na po sila. Sabi ko, Lord, kukunin mo na ba ako? Sabi ng Lord, napakamali ng doktrina mo, magbasa ka kanya. Napunta po ako sa John, John 10:10, the thief comes to steal, kill, and destroy. Sino ang pumapatay, sabi ng Lord? Di ba ang diablo? Pumunta ka ng mga memory verse ko po kasi the Holy Spirit will remind you, teach you all things. Punta ka ng Psalms 91, yung huling verse. Anong sabi doon? No, with long life will I satisfy you. Sinong nagbibigay ng long life? Ang Lord, gusto niya, long life. Hindi po totoo yung, 20 years old, kinuha na siya ng Diyos, tapos na, hindi po, pinatay siya ng diablo. Baaring ligtas po yung tao. Pero sayang po, nakapasok ang diablo, pinatay po siya. Marami pong ligtas na mananampalataya na maaging namatay, nasa heaven po, pero hindi po sila nag-live to their fullest. If you want to live to the fullest, no, gusto niyo bang katulad ng buhay ni Enrile? Yung haba ng buhay po niya, parang Dalmatian lang. No, 101. Gusto niyo po yung gano'n? Ako, ayoko na, kasi wala na kang best friend kanto. No, palagay niyo, sinong best friend kausap ni Enrile? Wala na po, kakausapin pa niya si Marcos, yung dating presidente. Hindi po. Kaya nga po sabi ng Bible, 70 or 80 kung meron kang strength. Deng alwa, 80 plus dala, Lord, bigyan mo ko ba ang kayan? Ako po siguro kung abot pa ako ng 80, sasabi ko, Lord, kuna muna ako. Kasi, sigurado rin alwa mong kaya, tsunong ang keban mo, ika, corduroy na ka, mamaw na kang gabon. Kaya ka pabisa muli kang banwa para maging anak ka pa si Bayo. At magtiis ka kayo ang hirap nga po kaya dito. Alam niyo po, ang sabi ko nga po, kung wala lang akong mission, gusto ko nga po, nakunin na ako ni Lord. Pero hindi po, sabi ng Lord, bibigyan kita long life. Bibigyan kita long life para ako ay paglingkuran mo. Kaya ka binibigyan ng long life, kapatid. Una, dahil obedient ka para mapaglingkuran mo ang Lord sa iyong pagiging masunurin sa Kanya. Amen! Praise the Lord! Korintano. Nanay po itong last kong kain. Proverbs 3:36, blessed are those who find wisdom, those who gain understanding, for she is more profitable than silver. No, mas mahalaga daw po yung wisdom. Paano tayo magigain ng wisdom? By obeying the Lord. Pero mas mahalaga yung wisdom na nanggaling sa pag-obey natin kay Lord dahil mas mahal siya sa silver at saka sa gold. 15, she is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Kapag meron kang wisdom, hindi mo maiko-compare po yan. And long life in his right hand. Kapag meron kang wisdom, kapag win-embrace mo yung wisdom, sino bang wisdom natin according kay Paul? Jesus is our wisdom. We have the mind of Christ. Sabi po dyan, sa right hand ng wisdom, long life. Sa left hand niya, riches and honor. Pero ret ang plastic, Lord, hanggang long life ya mo. Pero kayo mag-overtime na ka rin kahit. Pero yung mga naniniwala, kahit hindi sila mag-overtime, hindi magpakapagod sa trabaho, na hindi magpakapagod sa negosyo, pero pag in-embrace mo si Jesus, our wisdom, long life kay Jesus, meron ka pang riches and honor. Ino-honor ka pa ng tao dahil kay Jesus. Amen! Proverbs 4:7, my father taught me, take my words to heart. Lagay mo sa puso mo, anak. Follow my commands and you will live. Sumunod ka lang, maging obedient ka, at mabubuhay ka. Get wisdom, develop judgment. Don't forget my words or turn away from them. Don't turn your back on wisdom. Ibig sabihin nito, huwag kang maging pasaway sa Lord. Kapag naging pasaway ka, tinatalikuran mo ang wisdom, si Jesus. Tinatalikuran mo si Jesus. For she will protect you, love her. Kaya po siya ito, kasi yung karakter ng wisdom, napakalambot po niya, napaka-gentle. Pero hindi ibig sabihin po niya na
na si Jesus ba, babae? Hindi po. It's about the character, kaya po siya she. Parang po yung noon, ang lahat ng bagyo, pangalan ay babae. Bakit? Kasi daw po yung bagyo, yung panahon pa iba-iba. One day po, nagalit po yung grupo ng mga kababaihan. Anong palagay nyo sa amin? Kaya po ngayon, meron ng mga yung pangalan nila, bagyong Uwan, Ewan, no? Mga lalaki na po yung bagyo. Pero, dahil sa karakter, kaya po ganun. Itong wisdom, kaya nga po, she po siya, because of the character of the wisdom. Napaka-gentle po niya. Hindi ka niya pipilitin kung ayaw mo ng wisdom. Kung gusto mong maging stupido o mangmang, bahala ka. Ganyan po ang wisdom. Pero kung gusto mo ng ang sabi niya, embrace mo siya, long life, riches, and honor. Sabihin niyo po sa right hand niyo, long life, para hindi niyo lang makalimutan, riches and honor. Kapag in-embrace niyo si wisdom. Sino si wisdom? Si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. And then, for she will protect you, love her, and she will guard you. Getting wisdom is the wisest thing you can do. And whatever else you do, develop good judgment. Yung unang natin, nung pinili si Pastor Israel po, alam niyo po yung isang quote natin, the wisest thing you can do is to what? To obey. Ang sabi po dito ni Solomon, getting wisdom is the wisest thing you can do. Hindi getting rich. Yang meron kang wisdom, be sure, magiging rich ka. Kaya kung magpapakayaman kang walang wisdom, hindi ka yayaman kahit kailan. Gusto mong umasenso na walang wisdom, wala si Lord, hindi ka asenso. Pero unahin mo si Lord, ang wisdom mo. Long life, riches, and honor. Very good children. So how to gain wisdom? Always obey God's word. Lastly, obedience brings divine protection because obedience gives us authority over the enemy. Yung protection po ng Panginoon, hindi po yan laging automatic na siya yung nagpoprotekta po sa atin. Bagamat madalas, automatic po siya. Katulad po nung sabi ko na sa inyo, in just 1 second, masasagasaan ko na po yung nakamotor na magkaangkas po. Pinakita ko po yun sa Wednesday. Talaga pong 1 second lang po, tatamaan ko na yung nakamotor na bigla na lang pong lumusot. Ang takbo ko po, alam niyo po, hindi 40, hindi 50. 80, between 80 to 90. Pero nakita ko po yung protection ng Lord. Sabi ko nga, bigla pong naliko yung sasakyan, na wala pong ganun-ganon, at napahinto ko po, sabi ko sa misis ko, hindi ako nag-control ng manibela. Si Lord. 1 second, wala po akong prayer na Jesus, wala pong ganon. Pero dahil alam ng Lord, anak ko ito, poprotektahan ko. Yung angel po, ginanon po niya yung sasakyan. Why? Because kapag masunurin ka kay Lord, no, kahit doon sa point na hindi ka na makapag-pray, automatic pa rin poprotektahan ka ng Lord. However, there are situations in our life na hindi automatic ang protection. Katulad ng sinabi ko sa inyo, kailangan mag-guard natin ang sarili natin, stand firm against the devil, isuot natin ang do not give the devil a foothold, isuot natin ang baluti. Ngayon po, kailangan gamitin natin yung authority na binigay sa atin ng Lord. James 4:7, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Kapag hindi ka nakasubmit kay Lord, kahit anong sabihin mo sa diablo, pag matigas ang ulo mo, may compromise ka, hindi aalis ang diablo. But if you are submissive, ang ibig sabihin ng submit, if you are willing and obedient. So if you are under God's authority, by surrendering your will and plans to Him, the enemy will be under your God-given authority. Will be under your foot. Alam nyo bang, ang diablo dapat nilalagay nyo sa mga paanan nyo? Under your feet? Saan po nakasulat yan? Luke 10:19, I have given you authority, sabi ni Jesus, to trample. I-trample nyo po yung mga paa nyo. Last October, nung po talagang parang gusto ko nang magpa-confine, hinang-hina na po ako, putlang-putla na ako kasi dinudugo po ako, bagsak na po ang hemoglobin ko. Sabi ko, Lord, ayoko magpa-confine. Sabi ng Lord, I have given you authority. Yung trample, anong ibig sabihin yan? Di ba yung trample, ilagay mo sa paanan mo ang diablo. And then, tumayo po ako kahit mahina po ako. Sabi ko, makinig ka, Satanas. Sabi ko po, totoo po ito. Kayong mga demonyo, mga alas 2 o alas 3 po ng madaling araw to. Makinig kayo. Binigyan ako'y anak ng Diyos. Binigyan ako ng authority. Nakasingit kayo siguro. Oo nga. Dahil baka kung ano na naman yung fear ko o ano naman, nakasingit kayo. Pero sa oras na ito, nilalagay ko kayo under my feet. Dahil sinabi ng salita ng Diyos, binigyan ako ng authority to trample over you. Tapakan kayo at ano pa?
to overcome all the power of the enemy. Kaya nga po ako ngayon. Pumunta kami ng St. Luke's po, lahat po sa bituka ko, no, hanggang po doon sa, yung ibang kasilyo ko, talagang mahal na mahal po nila ako. Akala po nila meron na akong cancer sa colon o ano, kasi nagsasalita daw si Satanas sa kanila, malala na yan, matining pastor mo. Malala na rin yung ano, kasi puro siya dinudugo. Pero dineclare ko, wala silang makikita, lahat okay na. Wala po silang nakita, kundi po yung tuyong dinugo po, wala na. Sabi nga po sa akin, wala na delikado sa iyo. Ang mas delikado sa iyo, yung lungs mo, sabi po. Yet, hindi po automatic to. Kailangan kong mag-remain sa faith, kailangan kong lumaban. Kasi nakailang ulit na po siyang nakasingit sa buhay ko this 2025. Hindi ko po kinaya ito na, hey pastor, makanita ka. Lahat po tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkukulang. Kaya nga po, matuto kayo doon sa mga tama akong ginawa, matuto rin po kayo doon sa mga mali kong ginawa. Amen. Matuto tayo sa bawat isa. Kaya may mga CU, natututunan po natin ang mga experiences ng bawat isa na according, naka-align sa Word of God. Kasi kahit pastor ako, kung sasabihin kong pagtatakpan ko sarili, hindi, lagi ako malakas. That is pride. Maraming pastor ganyan. May cancer. May maalam kami pastor, may cancer, ayaw pagsabi. Nahihiya. O ninong, mag-pray kaya. Ale. Uy, tamete. Ako, ang daming nagpe-pray, kaya buhay po ako. Pag sinabi kong pag-pray nyo ako, pag-pray nyo ako. Kaya pag-pray nyo po ako, hindi na po ako magdadialysis. Bakit? Those who believe, wala pong imposible sa Lord. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa mga prayers po nyo. And then sabi po dyan, nothing will harm you. Nothing will harm you. If you will not give the devil a foothold, and if you will wear your full armor of God, and if you will what? Exercise your God-given authority. Amen. Alam niyo po, mayroong kwento, no? Dito muna po ako siguro magtatapos sa point na ito. Bagamat 7:58 niya, bigyan niyo pa po ako ng 60 minutes. Konti na lang po yon. No, sa Acts 19, alam niyo po, dito po, si Paul po, nagpapagaling. Ang dami pong unusual miracle ni Paul. Na, I think, nandito po siya. No, basahin po natin. May kwento po dito kasi may mga yung 7 sons of Sceva, walang relasyon sa Panginoon, pero nagpalaya sila ng demonyo. Hindi sila sinunod ng demonyo. Kahit gamit yung name of Jesus. Kahit na paggamit mo yung name of Jesus sa ibang tao, pero wala silang relasyon, walang kwenta. Kahit sa'yo. Kung hindi tama ang relasyon mo sa Panginoon, gamitin mo yung name of Jesus, hindi po inaandar. Yung iba nga, ang pangalan, Jesus eh. Jesus, di ho ba? Naalala niyo po yung kinuwento ko sa inyo na nagpa-deliver po kami ng pizza. Wala pa, anak. Jesus is coming over there. Kanya po ganyan. No. Jesus siya pala lagi mag-deliver. Pagdating po ng delivery, Angel's Pizza. Talagang tumawa po kami lahat po na pati yung mga kaibigan ko dumating po. Anyway, Acts 19:11-16, God gave Paul the power to perform unusual miracles. Ano po yung unusual? When handkerchiefs, mga panyo, at saka mga apron, that had merely, konti lang po yung nahipuan po siya, merely touched his skin, were placed on sick people, ganito po katindi. Dito po nila nakuha itang kukuskus kayang malasanto. No? Pero si Paul hindi naman santo, buhay na buhay at the Holy Spirit po ang nagpa-function sa kanya dito. Sabi po dyan, no, yung mga telang ito nung were placed on sick people, they were healed of their diseases, and evil spirits were expelled. So ang dami pong nagbilib po dito. And then a group of Jews was traveling from town to town casting out the evil spirits. Gusto lang rin din nilang mag-perform ng miracle. Nagselos na inggit kay Paul. They tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation, saying, I command you in the name of Jesus. Tingnan niyo po, alam mo wala silang relasyon sa Diyos. In the name of Jesus, ang sabi po dyan, whom Paul preaches to come out. Kumbaga, ginamit niya, I command you in the name of Jesus na yung pinipreach ng aming pastor. Wala kang relasyon nun. And then, ang sabi po dyan, 7 sons of Sceva, leading a leading priest, were doing this, but one time, sa ibang salin po, one day, when they tried it, the evil spirit replied, nagsalita na po yung demonyo, I know Jesus. Kilala po ng demonyo si Jesus. And I know Paul. Alam niyo bang kilala tayo ng mga demonyo? I know Paul,
But who are you? Who you? No? Who you nga? Nasosyal pa yung ano, no? Sabi po niya, ano bang ibig sabihin? Hindi ba niya kilala yung mga ano? Kilala niya, pero sinasabi niya, sino ka? Wala ka namang relasyon kay Jesus. Ano po ang ginawa? Then the man with the evil spirit, yung demon-possessed, leaped on them. Linundagan po sila, overpowered them and attacked them. Pinagbubugbog po sila with such violence. Imagine nyo kung gaano ka-violente po ang demonyo. Binugbog po sila, they fled from the house naked and battered. Duguan, bugbog, sarado, walang salawal. Hindi sila sinundan ng demonyo. Why? Wala silang relasyon sa Panginoon. If you have a right relationship with the Lord, that means you are truly obedient. Right relationship. Hindi nung kakilala mo lang. What does it mean na meron kang right relationship? Sumusunod ka sa Lord. It doesn't mean hindi ka nagkakasala. Being obedient, it doesn't mean perfect ka. Being obedient, meron kang heart na kahit magkamali ka, magkasala ka, tatayo ka at susunod ka pa rin sa Lord. So if you have a right relationship, means you are obedient, though nagkakamali ka pa rin, that means you are, sabi po dyan, meron kang true relationship, you are truly obedient, and because you are obedient, you are confident. Meron kang kumpiyansa ka to use your God-given authority against the enemy. One time po, meron po kami, hindi ko nasasabihin kung sinong pastor, meron po kami kasamang pastor, nagpapalayas po kami ng demonyo, 7 demonyo ang nasa bata. Nagkakapangpangan yung demonyo, pero nung lumayas yung mga demonyo, hindi pala marunong magkapangpangan yung bata. Taga Baguio, 1 month pa lang dito. So talagang clearly, nakita po ng mga tao dito sa Salapungan, napakarami pong tao nun, na ang kausap po namin mga demonyo. Pero yung isa po namin kasama, wala siyang kumpiyansa na magpalayas ng demonyo. In fact, ang sabi ng demonyo sa kanya, Kenny ka, kaya beda ka, sabi po niya. Kilala ka niya. Opo, Kenny. Sa amin po, pati po sa akin, galit na galit. Pero sa kanya lang, ang ginawa po niya, lumuhod siya sa sulok, humingi siya ng tawad. Nung humingi siya ng tawad, doon pa lang po umalis ang mga demonyo. Kasi po, pag wala kang relasyon, kahit anong gawin mo, hindi aalis. Pero ang Diyos, mabuti siya kahit doon on the spot na humingi siya ng tawad, pinatawad siya ng Lord. And then yung God-given authority po namin, agad lumayas po yung demonyo. Praise the Lord. Sabi ng demonyo, tuna. So, amen. Gagamitin niyo po yung God-given authority. Tandaan niyo po ito, no? Nung ako po, kahit 8:03 na po sa orasan po natin, 8:04 na po sa akto. Late siya palitan, Noong 2007, sabi ko sa Lord, na first month ko pong nagda-dialysis, yung first months of my dialysis, alam niyo po siguro yung kwentong ito na lagi kong inuulit. Lord, paalisin mo po yung mga demonyo na para pong sinusundo nila ako. Gabi-gabi to. Pinapawisan po ako ng malamig, hawak-hawak, nakayakap po ako sa aking misis. One day, sumagot ang Lord. One night, Kasi sabi ko, Lord, bakit ilang araw, ilang linggo ko na pinagpe-pray na paalisin mo po yung mga demonyo, bakit hindi po kayo sumasagot? Sabi ng Lord, bakit mo inuutos sa akin yung pinag-uutos ko na sa iyo? Ano ba yung Luke 10:19? I have given you authority. Tandaan niyo po ito, huwag niyong iutos sa Diyos yung pinag-utos sa atin. Sabi po niya, lay hands on the sick, and they shall recover. Sabi po niya, palayasin mo ang demonyo. Hindi, Lord, palayasin mo. Hindi, ikaw. Bakit? Gusto niya, bilang anak niya, mag-grow ka sa pananampalataya, maranasan mo yung kapangyarihan at biyaya ng Panginoon na binigay sa iyo. I-try mo, kapatid. No, may mga inano ko na po dito, yung pong magulo sa kanilang pamilya. Sabi ko, bawat sulok ng bahay mo, paalisin mo yung demonyo. Tumino po ang pamilya po nila. Kasi po, ang unang nanggugulo, demonyo. Amen. Lalawin siping nyo, alwa po yan. Amen. So mag-review na po tayo. Obedience brings divine protection. Obedience provides a wall of protection around us. Obedience grants us with wisdom to avoid danger. Obedience gives us authority over the enemy. Last 2 verses before we take the Holy Communion. John 10:27-28. My sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. Kahit kailan, hindi sila mapapariwara. No one will snatch them out of my hand. No, alam niyo po, nakwento ko na po ito, meron pong isang pastor po na, ang sabi niya, hindi nawawala ang salvation because of verse 28. They shall never perish. Sabi pa niya sa amin,
O pastor, ito nakasulat, never perish. Yung never, magiging di ba never? Basahin nyo muna po yung 27 para ma-claim nyo yung 28. Anong sabi sa 27? My sheep listen to my voice. No, I know them and they follow me. If you are not listening to the voice of Jesus and you are not following Jesus, kaya tandaan nyo po ito, meron tayong wall of protection. Higit pa kay Job, may protektado rin po ang ating pamilya. Pati po yung ating hanap buhay, trabaho, protektado, kayamanan, protektado, for as long na ikaw ay sumusunod sa Diyos na buhay. Amen. Palakpakan po natin ng Lord.